Magandang araw mga ka-Jordy. Nandito tayo ngayon sa ilalim ng ating ampalaya. Namumunga na rin yung ampalaya natin. At kahit papaano makapag-harvest na po tayo ng ilang beses. Siguro mga 3 beses na harvest natin. Pero mga ilang piraso lang. Siguro maximum is 5. At ginawa nating ulam pang sarili lang nating consumption. Tapos ang good thing, may mga kasunod pa. Yan, katulad niyan, no. Tignan nyo, may 3 piraso na kasunod. Tapos meron pang mga soon pwede nating i-harvest. Yan, katulad na ito. Merong 2. Tapos marami pa po. Lagyan natin siya ng papel kasi balot kasi inaatake siya ng fruit fly. Kung mapapansin nyo po, ito mga tinapon-tapon ko. Bata pa lang siya. Tignan nyo, inatake na siya ng fruit fly. Kaya ang dali niya nahinog at hindi na siya lumaki. Tinapon na lang natin siya rito. Kung para tingnan natin, baka sakali maging pataba siya ng ampalaya. Ay, ng nyug. Tapos gumamit din tayo rito ng pandikit. Ayan, kung napapansin nyo, ang dami niya nahuli. Pero hindi po sapat. Still nakakalusot pa rin yung fruit fly. So siguro soon gawa tayo ng bitag nila. Ang gawin na lang natin, yan, nasimulan ko na po. Lagyan lang natin ng balot. Yan lahat ng makikita nating bunga. Kaya stay tuned muna po kayo rito. Ako lang kasi mag-isa, wala tayong cameraman. Kaya medyo mahirap mag-video pagka mag-isa ka lang. Tapos yan. Babalotan muna natin siya. Tapos pakita ko po sa inyo. Hindi pa ako ganun ka-expert magbalot Pero at least tignan lang natin. Subukan natin kung mapre-prevent niya talaga. Tapos sa ilalim ng ampalaya natin, nagtanim ako ng talbos ng kamote. Yan po. Lumago na rin siya. Actually, pwede na nating harvestin to Yan. Tingnan nyo po. Kahit pa paano malulusog. Inaano ko siya. Sa ngayon, kinukuha ko pa lang yung dahon niya para dun sa ating crayfish. So, kung napanood nyo yung previous video ko na nakabili tayo ng crayfish, dagdag yun sa natin, alagain natin dito sa farm. Tapos, so may crayfish tayo, meron tayong pato, at saka may chicken. Kaya, medyo laging busy. Tapos yung kalamansi natin, nilagyan natin nililinis natin, pati yung mga paligid. Tapos nagtanim din tayo ng okra. Tapos yung sili. Tapos soon lilinisin ko yung area ng pagtataniman natin ng kalamansi. Medyo nagdamo na siya nung after na araro. Hindi natin natamnan kasi umalis tayo. Pero ngayon magbabalot muna tayo. Stay tuned na lang po muna. Samahan nyo ako magbalot ng ating ampalaya. Iwanan ko muna kayo dyan, magbabalot muna ako, ha?
Johnny. Napakita ko sa inyo. Magbabalot tayo. Yung pagbabalot natin sa mga bunga. Medyo mahirap lang maghanap kasi yung iba nakatago. Tapos habang tayo ay nagbabalot, napakita ko po sa inyo. Ayan. Natusok na agad siya. Napakaliit pa niya. Halos 3 inches pa lang. Pero natusok na agad siya ng fruit fly. So wala tayong magagawa kundi patuloy na lang natin tapon. Kaya ganito gawin natin, balutan natin yung ating ating mga bunga. Kahit maliit pa lang siya, i-ready na natin, balutan na natin. Para ma-prevent lang yung mga fruit fly na atakihin yung bunga. So dalawang pamamaraan yung ginawa natin para ma-prevent sila. Una yon, yung naglagay tayo ng yellow sticker kasi attracted sila sa yellow. So kaya nadidikit sila ron. Pero hindi pa rin siya sapat. Kaya binalotan na natin para ma-prevent natin yung pagkasira ng ating bunga. So hindi pa naman to pambenta kasi hindi pa tayo ganun ka-eksperto. Saka ilang piraso lang naman tong itinanim ko. So pang personal consumption ko pa lang muna ito. Pero at the same time, pinag-aaralan natin kung talagang papaano natin palalakihin, payayabungin yung ampalaya. Then saka natin pag-isipan kung pwede na natin siyang ibenta. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Have a nice day and God bless.